Magandang umaga, Pilipinas! Isa na naman itong bagong araw para sa ating lahat. Bagong araw na dala ay bagong pag-asa at happy change. Mga pare-hoy! Good morning! Wish ko today! Tayo malalaki naman ang bida. Kung napapansin niyo po, wala si Tintin ngayon dahil nag-iikot siya sa mga barangay at nakahanap ng mga taong bayan na nakatutok sa ating ngayon para sa ating Face It, Win It promo. Correct! At dito naman sa studio, kapag may hinaharap na problema, tatlong tao ang lagi nating nakakasama. Sila po ang ating maasahan, mga gabay ng taong bayan. Matagal-tagal nating siyang hindi nakasama rito. Ngayon nagbalik siya at first time ko rin siyang makakaharapan dito sa Face the People. Public Attorney's Office Chief, Attorney Persina Acosta. Siyempre, si Dr. Camille Garcia. At Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating konsyensya ng bayan. Mga pare-koy, handa na ba kayo? Kaya mga kumari natin, handa na ba kayo? Handa na! Everybody's ready. Simulan na natin ang harapan dito sa Face the People! Parang Edo, kanina, nag-wish ka. Ang sabi mo, sana mga lalaki naman ang bida today. Totoo. Tama ka! Lalaki nga ang bida today. Kasi siya ang pinag-aawayan ng mag-ina. Kilalanin na nga natin ang uupo sa ating Silya de Consensya. Hindi raw gusto ng anak niya ang kanyang karelasyon kahit 5 taon na sila nagsasama nito. Bakit? Alamin na natin yan, Jenny Jutay. Humarap ka na! Jenny Jutay. Okay, prakahan po tayo. Bakit hindi nyo gusto ng anak mo ang kinakasama mo? Kasi po, ganito yon. Yung tatay niya po, hiwalay na kami dahil nalaman ko na meron pala po siyang ibang pamilya. Iniwanan ko po siya sa probinsya. Isinama ko si Julia. Anak mo si Julia. Mga ilang buwan po na nandito po kami sa Maynila. Pagka bakante po ang araw ko, nagtitinda po ako ng barbecue, namamalengke sa bayan. Pagkatapos po, may nag-alok po sa akin sa bayan dahil po, siya, vendor at saka kargador. Tuwing mamamalengke po ako sa bayan, lagi pong binubuhat niya yung mga... Tinutulungan ka? Mga pinamili ko, ganon. Siya ba yung kinakasama mo ngayon? Na ayaw ng anak mo. Na ayaw ng anak mo. Ano pangalan niya? Si Domingo po. Si Domingo. Ingo ang... Ano pa? Ingo. Bakit ayaw ni Julia si Ingo? Pagpasok po ng January 2009, nagsama na po kami. Okay. Dinala ko siya sa bahay, sa tinitira. So doon na siya tumuloy sa inyo. Teka, sandali, pero parang bigla mo na lang inuwi si Ingo? Hindi mo lang pinakilala muna bilang boyfriend mo? Inano ko na lang po, diniretso ko na lang po na inuwi sa bahay. Pag-uwi, ito si Ingo, by the way, anak, tapos dito na siya titira. Di kaya nabigla naman din si Julia. Nabigla po siya nung una at tinanong niya ako, Ma, bakit nag-uwi ka ng lalaki rito? Ngayon, Bakit naman hindi maganda yung pinapakita sa inyong mag-ina? yun nga po, kasi hindi ko maintindihan kasi isang araw po, ang sabi niyang gano'n sa akin, hiwalayan ko na raw po siya at meron daw po siyang babae, itong si Ingo, na ayaw ko naman maniwala. Sabi ko, anak, ba't mo nasabi sa akin yan? Eh, wala naman akong nakikita na ginagawa ng, kasi po ang tawag niya doon, Tito. Tito. Wala naman yung pinapakita. Wala naman nakikitang pinapakitang... Masama si Tito.
Tapos po, di sabing gano'n sa akin ng anak ko, basta hiwalayan mo na yan, ma. May babae yan, sabing gano'n. Sino daw yung babae? Ay, wala naman, hindi naman niya sinasabi sa akin. Basta may babae yan, sabi niya. Basta. Oo. So Jenny, sa tingin mo, dahil hindi niya kasundo itong si Ingo, gumagawa na siya ng istorya para tuluyang Yun din maghiwalay na kayong dalawa. Opo, yun din po ang nasa isip ko. Ayan ang haka-haka mo. Kasi wala namang pruweba. Oo. Meron ba ditong may opinion? May haka-haka, suggestion, advice? Ang sa akin lang po, kung mahal niya yung lalaki, paglaban niya kasi wala na yung asawa niya, di ba, hiwalay na sila. Sa puntong tatanda siya, yun ang mga kasama niya, di ba? Yung anak niya, mag-aasawa ng iba, mawawala sa kanya. Kumbaga yung anak niya, mahihiwalay sa kanya, hindi siya mag-iisa, di ba? Kaya kung ako sa kanya, kung anong nararamdaman niya, patunayan sa anak niya na mahal niya yung lalaki, mahal din siya ng lalaki, na kaya siyang panindigan. So, pagpatuloy lang ang laban. May punto. May punto kasi balang araw makakaroon ng sariling pamilya yung kanyang anak at mawawala rin. Maganda yung may kasama yung kanyang. Pwede. Thank you, darling. Okay. Well, simulan po natin, taong bayan. Narito naman ang ating paunang tanong. Sino ba ang dapat paboran ni Jenny? Ang kanyang anak o ang karelasyon? Gamit ang inyong vote pad, press A for anak or B for karelasyon. Ang sabi po, ilang percent para sa A ay 61%, para sa karelasyon, 39%. Okay. Unang botohan pa lang yan. Hindi raw niya gusto ang kinakasama ng kanyang ina. Bakit kaya? Julia Jutay, humarap ka na. Prangkahang tanong na to, Julia. Bakit hindi mo gusto si Tito Ingo? Ayoko po na may kahati. Ayaw na mismo kay Julia, ayaw daw niya ng may kahati Sa atensyon. sa atensyon ng kanyang ina. So, maaaring ikuwento sa atin mamaya ni Julia ang lahat ng kanyang saloobin sa pagbabalik ng Face the People. Ay, Matagal na ba itong may gusto ka kay Ingo? Ang una po, yung siya po nagkikis-kis. Minsan daw nagkikis-kiss. anak, ano bang klaseng kiss ang Oo pinag-uusapan nga, natin baka dito? naman sa pisngi. Baka naman yung pisngi lang, Oo. yung beso-beso lang yan. Oo, yung pag hello, kiss, gano'n. Sa lips po. Sa lips. Ayaw daw ni Julia na may kahati sa kanyang inay, ang kanyang mama. Sige nga, kwento mo sa amin. Gusto ko po aksakon lang pala. Lagi siya Attention niya. Totoo bang inutusan mo raw yung best friend mo na akitin At totoo po yun. Yung si una, Ingo? opo, yung una po, tinanong ko po siya. Tapos inutusan ko po siya na akitin niya po para po magkahiwalay po yung mama ko. Tsaka yung Sino inutusan mo? Yung si Lovely po. si Lovely siya yung kaibigan mo? Opo, siya. Pumayag ba siya? Opo, pumayag po una po. Pumayag po siya. Pero doon sa ginawa mong utusan ng iyong kaibigan o si Lovely na akitin mo yung si Ingo, di mo ba naisip na ganun din, masasaktan din yung mami mo? Akala mo ayaw mo na siyang masaktan, ayaw mo nang makitang nahihirapan siya. Kasi gusto ko po talaga na magkahiwalay po sila kahit po Okay. Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit ayaw mo kay Ingo para sa nanay mo? Ito lang ba talaga ay dahil sa ayaw mo nang may kahati sa atensyon ng nanay mo? O may iba ka pang dahilan kung bakit ayaw mo si Ingo para sa nanay mo? Meron pa po ibang dahilan po. Ano yung ibang dahilan? Kaya ko po inutusan po si Lovely na akitin po yung nanay ko po. Kasi po, gusto ko po, pag magkahiwalay na po siya, kasi sila dalawa po, gusto ko mapasa akin na po si Ingo. Kayong dalawa, may relasyon. Opo. Sa dakos. Mama, sorry po, Mama. Mama, sorry po. Ay, naku, Diyos. Matagal na ba itong may gusto ka kay Ingo?
Nung una po, nung naramdaman ko po to sa kanya, yung 19 years old na po ako. Ilan taon ka na ba ngayon? 19 po. Ngayong taon lang. Alam ba ni Ingo ito? Nung nagdibo po kasi ako, parang kasi wala po dyan si mama. Kasi nga po nagtatrabaho siya. Nung dibo ko po, parang may pagtingin na po sa isa't isa. Pero hindi po siya as in nanligaw sa akin. Parang So, may nararamdaman ka rin parang may gusto rin siya sa'yo? Opo. Ay, ito, sa naging revelasyon ni Julia, narito ang tanong, sino nga ba ang dapat paboran ni Jenny? Ang kanyang anak o ang karelasyon? Gamit ang inyong vote pad, press A for anak or B for karelasyon. Ulitin ko po, A for anak, B for karelasyon. So, sino nga ba ang dapat paboran? 51% na nagsasabing sa anak at karelasyon ay 49%. Medyo tumaas. Oo. Kasi dahil sa revelasyon, medyo nag-iba ang ihip ng hangin. De, pero ang gusto ko kasi malaman dito, Julia, ano ang pinagmulan sa pagkakaibang tingin nyo sa isa't isa? Yun po, nung wala po dun si mama po. So, madalas wala ang mama mo? Opo, kasi minsan po nag-stay in po siya sa trabaho. So, ngayon, ang natitira sa bahay ay si Kami lang Ingo. po, Kayong dalawa lang. Yung obligasyon po ni mama, ginagawa niya po. Ganon din po ako sa kanya. Pero, anak, 19 anyos ka na. Hindi mo ba nakitang medyo hindi ka komportable sa yung naging karelasyon ng nanay mo, sinusubuan ka? Ano ba, hinihimas-himas ba yung likuran tuwing... Hindi po, ang gusubo lang po. Yung siya po nagkikis-kis. Minsan daw nagkikis-kiss. Kiss, halik-halik. Anak, ano ba klaseng kiss ang Oo pinag-uusapan nga, natin baka dito? naman sa pisngi. Baka naman yung pisngi lang, Oo. yung beso-beso lang yan. Oo, yung pag hello, kiss, ganon. Sa lips po. Sa lips. Ito na. Prangkahang tanong. May nangyari na ba sa inyo ni Ingo? Meron na po. Ilang beses? Isa lang po. Gano'n na ba So obviously may relasyon kayo. Mag-1 year na po. Ano sinasabi sa'yo ni Ingo? May mga promise ba siya sa'yo? Nag-I love you ba siya? Ano pinag-uusapan yung dalawa? Minsan po, nag-I love you po siya pag matutulog na po kami. Tabi ba kayo matulog pag wala ang nanay mo? Hindi po, maghiwalay po minsan. Kasi baka po pag dumating po si mama, kasi po si mama po, minsan po madaling araw po umuwi, mga 11 po. Pero hindi ka ba naguguluhan sa konsepto na eto ang lalaking kapag si mama nandiyan dyan, makatabing matulog, tapos kapag wala si mama, sinasabi sa akin, I love you. Hindi ba nanlalaban sa iyong pag-iisip? Na Hindi parang, po. mali ito, hindi ko dapat ginagawa ito? Hindi po. Okay, umabot ka sa puntong inutusan mo yung best friend mong si Lovely na akitin itong si Ingo. Opo. Doon sa usapan nyo ngayon ni Ingo, teka nga, di ko maintindihan, may relasyon kayo ni Ingo, pero papaakitin mo si Lovely, medyo nalilito ako doon. Pero sige, nung inutusan mo siya, kayo ba may usapan na may bibigay ka sa kanya kapag napaghiwalay silang yung nanay at si Ingo, ang nanay mo tsaka si Ingo? Meron ka bang pinramis sa kanya na kapag naghiwalay sila, may bibigay ka sa kanya? May usapan ba kayong ganon? Wala po. Sinabihan ko lang po siya. So ang nangyari, alam niya na pag napaghiwalay ni Lovely ang nanay mo at saka si Ingo, kayo na. Opo. Ganon na mangyayari. Opo. Inutusan daw siya ng kanyang BFF na si Julia na akitin ang tito Ingo nito. Ano kaya pag-akit ang ginawa niya? Lovely Flores, humarap ka na! Lovely? Ano nga, parang okay ba yung buhok mo? Parang anong kwento doon sa buhok mo? Ano po Parang to? hindi pantay-pantay. Ano nangyari? Ginupitan ko po to. Bakit? Kasi po masyado po ako nasaktan sa nangyari sa akin. Kasi Ano nangyari ba? dahil po, si Ingo po, parang nawawala na siya sa akin ng amor. Sandali. Ang pagkakaalam
namin, sinabihan ka lang, inutusan ka ni best friend mo si Julia na paghiwalayin ang nanay niya at si Ingo. Akitin mo kunyari, pero bakit parang mawawala ng amor sa'yo? Ano Kasi ito? po, nahulog na po yung loob ko kay Ingo. Ay, So, may relasyon din kayo ni Ingo. Opo, nahulog talaga yung loob ko sa kanya. Tapos nasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Minsan po, hindi niya na ako pinapansin. sinabihan ka niya ba kahit kailan na mahal ka niya? Pag tinatanong ko po siya, mahal mo ba ako, Ingo? Parang, oo, ganun lang po siya sa akin. Di ba ginawa mo ito dahil lang yun ang request ng best friend Kasi mo? po- At alam mo na gusto siya ng best friend mo. Hindi po, kasi pagkaalap ko lang po yung kinausap niya ako. Sabi niya, gusto niya ipaghiwalay niya yung nanay niya tsaka stepfather niya. Pero bago niya man ako utusan nung pa, may pagtingin na po talaga ako Ingo pa noon. Naku po, Gusto niyo bang makita si Ingo? Gusto niyo? Ha? Pues, mamaya. Makikilala natin si Ingo sa pagbabalik ng Face the People. Bibiruan lang po kayo, no? Kumbaga ako sa inuman lang po. Kumbaga, so bas... ganun-ganon. Ganon-ganon, tapos halikan. Siyempre, Eto ako'y may tanong kasi naguguluhan ako. Diba, papakuha muna ako ng isang case na beer. Mag-inuman tayo pa rin. Mula December, January, Enero, eto na, hinila ka na. Doon sa kanyang hinila niya bahay. po sa bahay. Siya. Hinila niya po, pupunta sa kanila. So, bumigay ka naman. Siyempre, lalaki tayo, sir eh. Ha? Lalaki tayo eh. So nakakainis ang ginawa mo, Domingo. Hindi ako natutuwa. Hindi ka dapat pamarisan. Ano gagawin mo, Te, kung nalaman mo na yung sarili mong kinapa, siya pa man din, eh, yun pala ang kariban mo? Magagalit talaga ako doon sa lalaki. Sa Sa lalaki. lalaki. Hindi sa ina mo. Hindi sa ina ko. Ano sasabihin mo ngayon sa nanay mo? Layuan yung boyfriend mo? Asawa mo? Oo, papalayuan ko at ako din lalayo na. Kasi syempre, di ba, naghanap pa siya ng iba. Kung ikaw ang papipiliin, sinong pipiliin mo? Yung nanay mo o yung taong mahal mo? At bakit? Ang pipiliin ko yung nanay ko. Kasi, Kasi una, siya yung nagbalaki sa akin. Siya yung kasama ko all throughout hanggang maging successful ako sa life. And I think tama lang na magbigay pugay ako sa nanay ko dahil siya yung tumulong sa akin kung paano at kung bakit ako nandito sa posisyon na to. taong mahal mo, Pwede siyang palitan eh. Pwede siyang palitan anytime. Pwede ako makahanap nun anytime, anywhere, at kahit saan. So, pero nanay hindi mapapalitan. nanay, never siya mapapalitan. Ginupit ni Lovely ang buhok niya dahil nawalan na raw ng amor si Ingo sa kanya. Paano mo ba siya inakit? Ano po, nag-inuman po kami, tapos inaano ko po siya, yung parang nilalambing-lambing. Hanggang po sa parang nalasing-lasing na po kami. Kala ko po yung pag ano niya sa akin, minsan po kinikis niya po ako. Tapos kala ko po yung mga araw na yon kami na. Nung kayo nag-inuman, may nangyari? Wala po. So kahit kailan walang nangyari sa inyo? Ano pa lang po, kiss lang. Kiss sa lips. Opo. Ako'y nagtataka dahil tatlo-tatlo. Silang in love kay Ingo. Oo. Ano ba ang itsura nitong si Ingo? Matanong ko lang, sa inyo, sino ba may kahawig ba siyang artista para maisip naman namin? Wala. Kakaiba. Okay. Domingo Kabaka, humarap ka na! Ano bang meron ka? Wapo! Sinaktan mo ang babaeng nagmamahal sa'yo. Hindi mo lang siya sinaktan, inagaw mo sa kanya ang kanyang anak.
Ano bang pumasok sa iyong isipan at inakala mong okay lang ang lahat? Kasi po siya, lagi po nagtatrabaho. Oo. Ngayon po, lagi po wala sa bahay. Nag-aasikaso po sa akin yung anak niya. Sa tuwing papasok ako. Gano'ng katagal ka nang inaasikaso ng kanyang anak? Buwan lang po eh. Ha? Buwan lang po. Buwan. So dahil lang sa buwan na nawawala yung asawa at inaalagaan ka ng kanyang anak, bilang bumaliktad na ang iyong pagtingin sa iyong stepdaughter. Parang ganon. Parang gano'n na po. Eh, paano naman to si Lovely? Hindi, wala naman po akong ano dyan eh. Wala kang ano, pero naghahalikan kayo. Bibiruan lang po kayo, umbaga ako sa inuman lang po. Umbaga, So, mas... ganun-ganon. Ganon-ganon, tapos halikan. Siyempre, lala. Eto ako'y may tanong kasi naguguluhan ako. Diba, papakuha muna ako ng isang case ng beer, mag-inuman tayo pa rin. Gusto ko malaman, baka naman yan, normal sa inyo yon. Inuman ba? Ganon talaga? Pag may kainuman ka, ganon-ganon, tapos halikan na? Hindi naman po. So ano, sino? Kaming dalawa? Ikaw ang tinatanong ko. Hindi. Sa kanya ko lang narinig to eh. Sino Kaya dalawa nga ni gusto ko Lovely? malaman, baka naman yan, normal sa inyo yon. Hindi naman pala normal yun, sa inyo lang pala yun. Paano nauwi sa ganon? May trabaho ka noon, may trabaho rin si Jenny. Okay? Mula December, January, Enero, eto na, hinila ka na. Doon sa kanyang bahay. Hinila niya po sa bahay. Siya. Hinila niya po ako, punta sa kanila. So, bumigay ka naman. Siyempre, lalaki tayo, sir eh. Ha? Lalaki tayo eh. Hindi nga eh. Kung lalaki ka, sumama baka ka mo rin. nasasama. Hindi, ikaw sumama sa bahay ko. Opo, sumama po ako sa inyo. Tapos ngayon, wala ka na masyadong hanap buhay. Wala po. Ano nangyari doon sa hanap buhay mo dati? Minsan ito, contraction ako. Ha? Contraction na po, paano ko na yun? Nagko-construction ka na? Contraction Ngayon. po sa kanila. Ngayon po. Anong construction? Kino-construct mo sila dalawa? Okay. May humahabol pa. Sino? Meron pa? Sandali lang. Sandali lang. Humahabol ang ate ni Lovely. May gusto raw siyang sabihin kay Ingo. Lorvie Aniban, humarap ka na! Ano? Lorvie, anong gusto mo sabihin sa amin ngayon? Gusto ko po talaga tong patayin eh. Bakit? Yung ginawa niya sa kapatid ko, tignan niya naman sinira niya yung buhay ng kapatid ko. Okay na sana kung sila lang nung Julia na yan eh. Pati kapatid ko, naggupit na ng buhok dahil sa kabiliwan dito sa lalaking to. Kala mo napakagwapo. Pero narinig mo ang kwento ng kapatid mo. Opo. Ang kapatid mo talaga ang may gusto sa kanya. Opo, nung una po talaga, okay lang, tinanggap ko po yun. Eh kaso ngayon parang lumalalim na eh. Halos mababaliw na yata dito eh. Lovely, hanggang saan ba yung buhok mo dati? Hanggang saan ba yung buhok mo dati? Hanggang dito? Ba't mo ginupit? Dahil po nabaliw po ako sa... Ewan ko ba kung tao na ba yan talaga? Teka muna, bakit mo naisipang gupitin? Anong mangyayari pag ginupit mo ang buhok mo? Feel ko po kasi parang mababawasan po yung sama ng loob ko pag ginupit Kailan ko mo na ba lang ginupit po. yung buhok mo? Yung nakarang araw lang po. Nakagaan ba sa puso mo? Baka naman gusto mo pareho na kayo ng hairdo. Mas ko na loob kung siya na lang kakalbuhin ko lalo. Ay, gusto mo maging ganito. Hoy, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Kapal ng mukha nito. Teka lang, sandali. Nakukuha mo pang tumawa, no? Hindi po, ma'am. Makapal po kasi ang mukha Ano niya. talaga ako, smiling face lang po ako talaga. Kapal Natatawa talaga ko na ng iiyak eh. Kasi tigas ng ano, mga kain Tigas yung niya loob sa eh. paa niya, ganun katigas yung mukha niyan. Okay, doktora. Pag-usapan po natin muna yung kay Lovely. Medyo extreme ang ginawa niya. Biruin mo na in love, haba ng buhok, biglang ginupit ng ganito. Ganun lang. Meron kasing reaction tayo na brief reactive psychosis within the next 3 hours to 48 hours.
na pag naisip mo yon, biglang gagawa ka ng something drastic sa buhay mo. So ano yung mga ganon? Yung possibility na biglang magugupit ng buhok, biglang mag-i-slash, biglang mangyayari, magpapalahaw ng tuloy-tuloy na iyak for the next 48 hours, tapos biglang, ano na nangyari sa akin? Kaya tinan mo, yung realization, parang ngayon palang nagsisink in sa kanya. O ako naman, kay Chief Persida Acosta, hindi naman kasal itong si Pare Koy kay Jenny. Legal ba ang kanyang pakikitungo sa anak nitong si Julia? Kung akong tatanungin, itong si Jenny ay pwedeng magkaso ng paglabag sa Republic Act No. 9262, Violence Against Women and Their Children. Kasi, kahit hindi kasal, basta may dating relationship, hindi ka pwedeng psychologically torture. Kasama dun yon, kahit hindi ka sinasampal, binubugbog, pero psychologically, emotional na to torture. Isipin mo yung sinasabi niya kanina, yung anak na niya ang inaahas, no? At sa tingin ko, itong anak niya ito, batang-bata, ka na 19 years old lang yan. Kailan ba nagsama silang dalawa? Nag-umpisa magkasama, meron bang 2 taon? 14 years old siya. O, 14. Actually, pwede rin kasuhan ng rape yan eh. Kung below 14 pa lang, pinakikialaman na niya yan eh. O, 14 years old. Habang buhay na pagkabilanggo ang rape, pagka minor de edad ang naging biktima. So, nakakainis ang ginawa mo, Domingo. Hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo, Domingo. Hindi ka dapat pamarisan. Tinanggap ka ni Jenny sa kanyang tahanan. Parang isang, kumbaga, may hospitality. Tapos yung anak niya, siyempre, wala kang karapatang galawin mo. Pero ang ginawa mo o sabihin mang hindi dinaan sa dahas, niligawan unti-unti. Hinahalik-halikan at hindi naman halik ng isang ama sa anak. Ang halik ng ama sa anak ay sa noo, hindi sa labi. Pag sa labi, sa magkasintahan na yon. Di ba? Dumilitaw sa isang bahay, 2 kayo. Aba, di ba, masahal pa tayo sa baboy na nasa kulungan? Aba, talagang ang pagpapasya ngayon, sabi nga, face the people, nakasalalay kay Jenny kung ipakukulong niya itong si Domingo. Julia, si Ingo bang nakauna sa'yo? Opo. Sa mga revelasyong nalaman ni Jenny, isang mabigat na desisyon ang dapat niyang gawin. At makakatulong sa kanya ang pakikipag-usap ng sarilinan sa atin ng konsensya ng bayan. Huwag po kayo alis dahil maya-maya lang malalaman na natin ang final statement ni Jenny. Samantala, narito si Tintin para sa isa na namang kwento ng Happy Change. Sa araw na ito, muli nating kukumustahin si Michael, ang binatang kinutsa at itinaboy dahil sa kanyang sakit na hypogonadism. Dahil ang puso mo ay malaki, ang Face the People ay tutulong sa'yo. Sisiguraduhin namin na makapagtapos ka. Yan ang commitment ng Face the People. Masaya po ako ngayon dahil tanggap siya ng mga tao dito at saka hindi na siya kinukutya. Malaking pagbabago niya. Napapansin ko, masayahin na siya. Marunong na siyang makipag-usap sa tao. Malabas-labas na rin siya. Nasa loob lang yan ng bahay eh. Kung di mo siya tatawagin, hindi yan lalabas. Maganda talaga yung nangyari kay Michael ngayon. Nakakatuwang isipin na malaki ang naging pagbabago sa buhay ni na Michael. Ano naman kaya ang mararamdaman niya? Ngayong sa muli naming pakikipagkita sa kanya, ay may dala kaming sorpresa na mas makakapagpabago sa buhay niya. Hi, Michael. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa amin ni Michael. May nagsabi kasi po sa konsensya ng bayan na huwag ko pong iisipin yung sinasabi ng iba. Ang mas importante po sa akin ngayon yung pag-aaral ko po tsaka yung pangarap ko. Malaki na po yung tiwala ko sa sarili ngayon kasi po tanggap na nung tao kung ano po ako. At sa paunang sorpresa, scholarship para sa katuparan ng pangarap niya na muling makapag-aral at mga gamit pang-eskwela ang handog natin sa kanya. Isang sulat din mula sa isang fairy godmother ang natanggap niya. Dear Michael, batid ko ang lahat ng pangungutya at pagtataboy na nararanasan mo. Kaya naman bilang fairy godmother mo, ay meron akong inihandang sorpresa sa iyo. Thank you po dito. Excited si Michael sa nabasa niya kahit wala siyang ideya kung ano pa ang naghihintay na sorpresa. Hi, Michael! Kumusta ka na? Ako, Michael, excited na ako. Ako ang iyong magiging
fairy godmother today. At ito na ang araw ng iyong happy change. Ready ka na ba? Hi, Sheila! Hi! Naku, I'm so excited. Siya po si Miss Sheila Viesca, ang CEO at may-ari nitong talk shop kung saan maraming matututunan si Michael today, di ba? Miss Sheila, ano maaasahan natin na matututunan ni Michael dito sa personality effectiveness course niya? Everything about personality development, leadership training, and communication excellence. We will let that shine. Yan ang pinaka-importante. Begin! Hi, I'm Michael. I am a confident speaker. Wow! He is a very positive person. So, that's a very good start. Ang inaasahan natin, pagka natapos na si Michael dito sa talk shop, ay mas maging matatag siya bilang isang individual. O Michael, akala mo tapos na yung araw natin. Ay, ako yung fairy godmother mo, di ba? May isa pa kaming regalo sa'yo mula sa Face the People. Ready ka na ba malaman yun? Opo. Halika. Naku, excited na si Michael. Ako rin. Na nga, si Jason Alcoriza, Michael. Siya ay kilalang stylist ng mga celebrities at mga newscasters. O, di ba? Mga bagay mong color, mga light, tsaka bagay rin sa iyo yung mga dark colors. Para nakikita ko ng suot-suot mo to, ha? Anong terno niyan, Jason? Ang terno nito, bagay para sa iyo, Michael, itong khaki na para parang businessman talaga na look. Feel na feel ng ating bida ang pagiging fashionista. Pero hindi pa rito natatapos ang aming misyon. Itodo na natin ang pagbabagong anyo ni Michael. Ready ka na ba sa ating last stop para lalo tayong pumogi? Opo. Let's go! Marlo, ang senior stylist dito sa David Salon. Hi, Marlo. Si Michael. Hi. Siya ang ating i-makeover today. Maging kami ay excited na sa magiging itsura ni Michael matapos ang kanyang hair makeover. Wow! Nice! Tignan niyo! Wow, Michael! Ang pogi! Eto na! Tadaan! Wow! Michael, happy ka ba? Ako rin happy sa new look mo eh. Maraming salamat po sa lahat po ng babago ko. Yung bago ko pong hairstyle, yung mga outfit ko po. Tapos, mas may tiwala na po ako sa sarili ko. Tsaka mas may confidence na po ako. Hangad ng Face the People na mula sa kanyang mga natutunan, taas doon nang mahaharap ni Michael ang kanyang kinabukasan. Abangan niyo po ang iba pang mga kwento ng pagbabagong buhay. Sa ngalan po ng Face the People, ako po si Tintin Baba, laging happy tumulong para sa happy change. Lovely. Yung ginawa mo, hindi lovely. Pangit. Hindi ka pogi. Sana seryosohin mo yung nangyari. Ako, kanina ko pa iniisip kung may anak babae na napakaganda. Kung may nagloko sa kanya, hindi ko alam kung anong maaari kong gawin. Tinutuhog niya ang mga babae. Tayo mga babae, ang puso natin, hindi laruan. Na kung saan-saan lang. Kung dinala siya sa bahay. 14. Ano po, 14. 14. Nung 14, hinahawakan ka. Minsan po, inakbayan niya po ako. So yung pag-akbay sa'yo, ang tingin mo, akbay ng parang tatay o akbay mali siya? Parang sa akin po, akbay parang mali siya. May napansin ka dati. Dahil sabi naman po niya, umaalis nga po yan, maghahanap daw ng trabaho. Eh, hindi ko pala alam. Iba pala ang inaatupan. Ano mo itsura? Lagi pang nagiinom. Baka nagtatambay sa kumpara. Laga ka ng ahas. Aling Jenny, baka naman pwedeng wala na yan talaga sa buhay niyo. Paalisin niyo na yan. Nakausap na ng konsyensya ng bayan sila Jenny at Julia kanina. At narito na ang kanilang final advice, Attorney Persida. Kung akong pakikinggan mo sa araw na ito, nais ko sanang muling ipayo sa'yo, itindihan sa'yo na ang dapat mong piliin ay ang anak mo at hindi ang lalaking ito. Tinutuhog niya ang mga babae. Tayo mga babae, ang puso natin, hindi laruan. Na kung saan-saan lamang ilalagay. Lalo pa nga kung isang babae, ginagawa na lahat sa'yo. Kaya dapat sa pagkakataong ito, magdesisyon ka ng tama. Para sa akin, mahalagang anak kaysa isang kinakasama na walang utang na loob. Doktora? Alam nyo, nung nagsasabi dito si Julia, nakakagulat na
Sabi niya, alam niyo po, nung 16 years old po ako, inakbayan ako eh. Pero meron na pong mali siya yung sa pag-aakbay na ganon. At naramdaman ko yon. Na sana sa mga bata, na pag merong kayong nakitang mga ganon, na nararamdaman kakaiba, hindi masamang magsumbong sa lahat ng mga bata. Makinig kayo for once sa inyong mga magulang. Kasi mabuti na magiging maayos ang buhay niyo kung marunong kayo makinig. At kayong mga magulang, makinig din kayo sa inyong mga anak. Dahil kasi may mga pagkakataon na sumisigaw na sila ng tulong pero pinababayaan natin. Yun lang po. Salamat po. Father. Nang makausap ko po si Domingo, ay mayroon po siyang sinabi sa akin na bago pa sila nagkaroon ng relasyon, itong si Jenny ay may gusto na siya dito. Minor de edad pa kasi. Kaya inuna muna ang ina bago yung gusto niyang batang-bata pa. Nandiyan ang Diyos sa palaging nakamasid sa iyo. Pinagmamasdan kung ano ang hakbang mo. Kung ikaw naman ay patuloy na gumagawa ng masama, ay hindi ka gagabayan ng Diyos. Iba ang gagabay sa iyo. Huwag mo nang guluhin ang mag-ina. Hayaan mo silang magkaroon ng maayos na banding, pagkakaunawaan, at sila'y patuloy sa kanilang buhay. Salamat po, Father. Siguro na lang, payo ko lang siguro sa susunod, ingat-ingat na lang kung sinong pipiliin. Lahat naman tayo may karapatang maging maligaya. Pero siguro sa pagpili na lang ng taong mamahalin mo, pagpili ng mga taong dadalhin mo sa iyong bahay ay mas mag-ingat ka na. Kailangan na kailangan ka ngayon ng iyong anak. Baka magawan mo ng paraan na mas mabigyan siya ng oras ngayon dahil kailangan ka niya. Lovely, yung ginawa mo, hindi lovely. Pangit. Hindi ka gwapuhan. Hindi ka pogi. Sana seryosohin mo yung nangyari. Ako, kanina ko pa iniisip kung may anak babae na napakaganda. Kung may nagloko sa kanya, hindi ko alam kung anong maaari kong gawin. So, kaibigan, kaya ko sinasabi sa'yo, kaibigan, dahil gusto ko isipin na pwede ka rin magbago. Dahil isipin mo kung balang araw ay magkaroon ka ng anak at yun ang gawin sa kanya. Siguro hindi mo mapatawad yung lalaki na nagloko sa iyong anak na babae. Huling round na ng botohan para sa ating question of the day. Sino nga ba ang dapat paboran ni Jenny? Ang kanyang anak o ang karelasyon? Gamit ang inyong vote pad, press A kung anak or B kung karelasyon. At ang sigaw ng taong bayan. %98 anak. At hindi ko maintindihan kung sino yung 2% na may karelasyon. Hindi ko kayo naiintindihan. At ito naman po ang resulta ng ating online opinion meter. Julia, ikaw ba may gusto ka sabihin sa nanay mo ngayon? Ma, sorry po sa nagawa ko. Hindi ko naman po alam. Mangyayari po yun. Hindi na po maulit. Sorry po talaga. Lovely, ikaw ba may gusto ka sabihin kay Julia? Julia, sana huwag mo nang ulitin pa. Dahil ayoko rin na dahil lang sa lalaking yan, pagpalit natin yung pagiging magkaibigan natin. Kaya, yung papatawad na kita. Sana mapatawad mo rin po ako. Ngayon po, na ano na po ako, malaking aral na rin po to sa akin.
Okay, Jenny, syempre hangad namin dito na makapag-decide ka ng para sa ikabubuti niyong mag-ina. Ano bang iyong final decision? Jenny, it's time to face the people. Anak, makakaipon na rin ako, huwag kang mag-alala. Sa 1 taon mag-aaral ka na, magbabagong buhay na tayo. So, ang ibig sabihin po ba nito na ang iyong anak at iyong ina? Siyempre, sa huli pa rin talaga, mananaig ang ina, ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Ingo, ikaw ba may gusto kang sabihin kay Jenny at saka kay Julia sa mga oras na ito? Meron mo. Ano yun? Sana, Mang, mapatawad mo ako, Mang. Sana wag mo nang gagawin sa ibang, yung mga ginawa mo sa akin, sana magbago ka na, wag mo nang gagawin sa ibang babae. At wag mo nang hangarin yung anak ko na balikan dahil magbabagong buhay na kami. May gusto ka ba sabihin kay Julia? Mahal ko rin po yung anak talaga niya eh. O ngayon? Lalayo na lang. Lalayo na lang talaga ako. Baka naman may text-text pa dyan, ha? Naku naman, Ingo. Sige na, please. Palayain mo na sila. Julia, baka gusto mong lumapit na dito sa mami mo. Magbabagong buhay na daw kayo. Mag-aaral ka na next year. Huwag ka na mag-aaral, anak ha. Sundin mo lahat ng sasabihin ko sa iyo. Magbabagong buhay na tayo. Mag-aaral ka na sa 1 taon. Maraming salamat, Jenny. At sa amin mo pinagkatiwala ang inyong kwento. At syempre maraming salamat sa pagkabay ni na PAO Chief Attorney Persida Acosta, Dr. Camille Garcia, and Father Sunny Merida. Ang mahal nating Konsyensya ng Bayan. At salamat din sa Taong Bayan at sa Reyna ng Taong Bayan kay Tintin Babaw. Hanggang sa susunod na harapan, ako po si Edu Manzano. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ng Opinyon. Sa iyo ang desisyon. Face the people! Harap ka na!